A day in my life ng isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP o US. Hello mga mi, magandang araw. Araw nga lang ako nagkaroon ng lakas dahil kahapon nakadraft na yung pag-edit ko, pero kailangan ko pang mag-voice over and hindi ko na talaga kinaya na ituloy pa yung pag-voice over gawa ng sobrang pagod ng nangyari sa akin kahapon. Anyways, disclaimer, hindi ako nagrereklamo. Masaya nga ako sa ginagawa ko eh. Pero kung minsan pag nakakaramdam ng pagod, kailangan din natin magpahinga para naman may lakas tayo kinabukasan, di ba? Anyways, ang daming daldal. So, eto na nga. Yung araw na to ay linggo. So, susunduin namin yung anak namin doon sa lola and tita niya. Then, hindi na rin kami nagtagal dyan dahil nga nakakain naman na kami kanina sa Jollibee bago sunduin yung anak namin. And naisip ko din kasi na umuwi na agad gawa ng kailangan din syempre magpahinga ng tita at ng lola niya dahil Sunday nga ngayon. Fast forward tayo, nang pagka-uwi namin, nagvi-video okay pala si mama at yung kapatid ko dyan. Hello? Tapos, itong anak ko, ginagaya niya ako kung paano ko tawagin yung tatay niya. Kasi pagka-uwi namin dito sa bahay, yung asawa ko umakyat kagad para magpahinga, gawa ng napagod siya sa pagdadrive at medyo din traffic yung nadaanan namin. Tapos yung anak ko, kinukulit siya kasi bumaba daw siya dito sa baba, gawa ng nandito si mama at nandito kami lahat at siya lang yung nasa taas. O diba, ang kulit ko. Anyways, hindi ko talaga expect or hindi ko talaga plano na maglinis dito sa bahay. So, dahil meron akong hinahanap na gamit doon sa storage room, nilabas ko lahat ng mga nakatambak doon. So, naisip ko, ang dami na kasing gamit sa loob ng storage room namin and wala nang mapaglagyan. Declutter na ako dyan at inalis ko na yung mga hindi naman ginagamit at yung mga gagamitin pa at yung iba din i-donate ko for sure para naman mapakinabangan ng iba. Itong mga natira din kasi dito sa storage room ay mga benta or mga brand new clothes pa noon na hindi ko na nabenta. Nakatambak na nga doon sa storage room. Hayaan ko na rin pala si mama at yung kapatid ko na tapusin yung loob dyan. So, lumabas ako para naman asikasuhin yung mating ng e-bike. Pero failed siya dahil hindi magaling mag-DIY si Inday. Ang ending niya, nilagay ko na lang yan siya sa upuan kasi marami na rin scratches yung upuan namin dahil maraming pusa dito sa bahay na hindi naman sa amin, naliligaw lang. Hindi nga maganda yung kinalabasan ng DIY ko kasi ang sabi ng asawa ko, merong mga uwang at kapag umulan, papasukan yun ng tubig at mamamaho or babaho lang yung e-bike. Gusto ko kasi sana lagyan talaga ng mating yung tapakan dito sa e-bike para naman iwas dumi at maganda rin kasi itong nabili ko na mating na to dahil glossy siya, so madali lang siyang punasan or linisin. Pero failed, so hindi ko na lang pinilit. Tapos nga namin dito, nag-request yung anak ko na maligo daw siya sa pool niya. And hanggang dito na lang ulit. Salamat! Bye!